Sabi nila, ang taong inggit, madalas sa tsismis kumakapit. Sa kaso ni Chit, ang simpleng tsismis ng kanyang mga kapitbahay ay hindi lang nauwi sa away, naperwisyo rin, pati ang kanilang buhay. Chit, kamusta ka na? Okay naman po. At nandito si attorney para ma-advise tayo, no? Bakit nila ginagawa yun sa'yo? Sa palagay mo, bakit? Inggit ba sila Inggit sa'yo? po, opo. Inggit po. Kasi dati po, nagsimula po kasi talaga kami, as in walang-wala. Hanggang sa nakalipat po kami ng mas medyo maluwag-luwag na bahay. Pero din po sa area na yun. So, attorney, meron ba talaga mga nagpapursue ng kaso tungkol sa chismis? Ang tawag natin doon, oral defamation. Ang penalty nito, Miss Vicky, minsan tumatagal mula 30 araw hanggang 1 taon na pagkakakulong. So, ikaw, Chit, anong decision mo? Ano gusto mo mangyari? Ay ngayon naman po, okay naman po. Wala naman na pong parinigan na inaano sila sa akin. Nag-sorry ba sila sa inyo? Meron Ano po, bang nag-sorry po sila personal sa akin sa harap ng punong barangay namin. May paliwanag naman si Professor Nestor Castro, isang cultural anthropologist, sa usapin ng chismis. Malalim yung pinagkakaugatan ng pagchichismis sa kulturang Pilipino, no? Bago pa dumating ang mga mananakop na Kastila, meron tayong tinatawag na mga umalohokan. Ito yung mga naglilibot sa komunidad at nagbabalita sa mga pangyayari. Nagpapasalin-salin at nagkakaroon ng pagdadagdag, pagbabawas o misinterpretation sa kwento.